Magandang hapon po. Araw ng linggo. Kung tawagin po ito ay Lord's Day. Halaga po yung bulang pagbabatay. Talaga meron pong Lord's Day. Kung tignan sa ng creation ng Diyos sa Genesis chapter 1 hanggang 31, pagdating po sa ikapitong araw, ang sabi ron, nagpahinga ang Diyos. Kaya yung ikapito, yan ay banal na araw. Yan. Kaya sabi ng Diyos, gumawa kayo ng 6 na araw at ang ikapitong araw ay ilahan nyo sa akin. Kasi po, yung sinabi ng Diyos, ilahan nyo sa akin yan, dyan po tayo, nalilinis. Ayan. Diyan naman ang kaganda ng spiritual. Ang Diyos din po ang naghahanda sa atin kasi nga, ano ba taong walang kasalanan? Hindi po ba? Hindi nyo pwede po sabihin na, ay ako walang kasalanan. Lagi nyo pong tatandaan. Tanggapin po natin ang totoo, lahat tayo makasalanan. Pagdating po ng Biblia, hindi tayo makakatakas dyan. Kaya sinabi niya, magtrabaho ka nga araw, at ang ikapitong araw ay araw ko yan. At ilahan mo sa akin yan sa kanya. Siyempre, ang Diyos ay banal, diyan ka po malilinis ngayon. Okay? Kaya yung salita ng Diyos ay, magpunta ka simbahan, walang problema. Nasa bahay ka, the same. Kanya lang, ang pinagkaiba, siyempre, simbahan, matatang bahay ay bahay. Pero ang maririnig mo, hindi mo ba salita ng Diyos? Kaya sabi ko, parehas lang. Sige, bago tayo papalaot, tayo muna ay panandaliang manalangin. Panginoon Diyos, aming Ama, pangyarihan sa lahat. Minsan pa po, dumudulog kami sa luklukan ng iyong biyaya. Samahan kami ng iyong banal na Espiritu upang kami po ay matuto sapagkat napakahalaga ang iyong patnubay sapagkat sa nangyayari sa aming bansa ngayon, ginagamit po ang patnubay sa ibang parahan po. Salamat sa ngalan ni Jesus. Amen. Dito sa Mateo 26:14, si Judas, isa sa 12, ay nakipagkita sa mga punong pari. 15, ano po ang ibibigay ninyo sa akin kung tutulungan ko kayong madagip si Jesus? Tanong niya. Noong binayaran siya nila si Judas ng 30 pasong pilak. 16, mula noon umanap na si Judas ng pagkakataon upang may pagkanulo si Jesus. Yan. Judas na magkakanulo. O sa ibang salin ng Biblia po, traidor or taksil. No. Yan po ang titulo ni Judas Iscariote. Isipin po, namili ang Panginoong Yesus ng 12. Sila'y itinalaga niya bilang apostol. At isa po si Judas sa 12 apostol, panig ng mga Hudyo. Tignan natin dito sa chapter 10, Mateo. Dito sa Mateo. Tinipon ni Jesus ang 12 alagad. Sa verse 1 po Mateo 10:1. Tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan sila ng pangyarihan malayas ng masamang espiritu at magpagaling ng lahat ng uri ng sakit at karamdaman. 2. Ito ang pangalan ng 12 apostol. Una ay Simon na tinatawag ding Pedro. Ito po si San Pedro. At si Andres na kanyang kapatid.
sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo, 3, si Felipe, si Bartolome, si Tomas, si Mateo na maniningil ng bis, si Santiago na anak ni Alfeo at si Tadeo, 4, at Simon na makabayan at si Judas Iscariote na nagkanulo kay Jesus. O yun, dito nakalagay nagkanulo. Ibang translation po, taxi rider. Si Judas. Okay, balikan natin yung 26 ng Mateo. Si Judas po ay apostol ni Jesus. Tignan natin dito. Meron sinabi kasi si Jesus dito, ano po, na tignan po natin yung, kasi nagtanungan itong mga apostol na meron kasi sinabi si Jesus sa kanila noon. Tignan po. Ito nakalagay dito sa verse 20. Nang gabing iyon, dumulog sa apag si Jesus, kasamang 12. Yun o. Sinabi ni Jesus, abang sila'y kumakain, tinitiyak ko sa inyo, ako'y kakanulo ng isa sa inyo. Kita nyo po? Abang hapunan sila, sinabi ni Jesus, ang isa sa inyo, ako'y kanyang ipagkakanulo. Okay, tuloy natin. 22. Nanlumo ang mga alagad at isa-isang nagtanong sa kanya. Ito na po. 12 sila. Siyempre, may binanggit si Jesus, isa sa inyo Kaya nagtatanong ngayon sila, tignan natin. Nanlumo ang mga alagad at isa-isang nagtanong sa kanya. Hindi ako, iyon. Di po ba, Panginoon? Yan. Kumbaga, defensive po Hindi ako yung bawat nagsasalita kay Jesus. 20. Sumagot si Jesus, ang kasabay kong magsawsaw sa mangkok ang siyang magkakanulo sa akin. Yun ang yung sign kasabay kong magsasawsaw sa mangkok. Ayan. 23. 23. Sumagot si Jesus, ang kasabay kong magsasawsaw sa mangkok siya kang magkakanulo sa akin. 24. Paano ang anak ng taong ayos sa nasusulat tungkol sa kanya, subalit kahabag-habag ang taong magkakanulo sa kanya. Para mga patalingagang binibitawan ni Jesus Anong sabi niya? Kahabag-habag. Sino daw po? Yung magkakanulo sa kanya. Mabuti pa sa taong iyon ang hindi na siya ipinanganak. Kita niyo po? Buting hindi na lang siya pinanganak, sabi ni Jesus. Bakit? Kasi po ang magiging papel niya, ipagkakanulo ang ating Panginoong Jesus. Ipagkakanulo niya ang kanyang boss. 25. Si Judas na magkakanulo sa kanya ay nagtanong din. Siguro pinakauling nagtanong si Judas. Sa 12, tinapos muna siguro ni Judas. Sabi niya, dahil pang 12, ito na yung papel niya. Guro, ako pa. Kasi mga unang apostol, hindi ako yun, sabi nila. Kung gano'n na salita nila, hindi yun. Kaya ang salita naman ni Judas, ako po ba? Sagot ng ating Panginoon. Sumagot si Jesus, ikaw ang nagsabi niyan. So, si Judas po pala.
ang sinasabi ni Jesus na magkakagulo sa kanya. Magkano? Pirasong itong pilak na ito, alam niyo po ba yung sinasabi nilang laking maliit na binebenta na parang bangka-bangkang maliit sa mga Chinese? Yeah, sabi, papaswerte. Mga ganun po ang mga pilak nun. 30 pirasos yun. Ang halaga ni Jesus. Ngayon, si Judas na Iscariote, na taksil, traidor, magkakanulo, nung mga 3 days ago, nagmisa po yung isang pare, si Flavie Villanueva. Yung misa po, yung nandun sa misa, sa homily niya, yung mga relatives nung mga pinatay sa EGK under Duterte administration. Tokang. Yan. Kaya doon sa misa po ni Father Flavie Villanueva, nabanggit niya po yung mga senador. Kasi nung Friday na dapat sana ang gagawin ng mga senador, patatawag yung mga nasa Kongreso, prosecutor, at tatanggapin yung mga reklamo. Ang ginawa ng Senado, gumawa sila ng isang sarsuela. Pinaikot-ikot hanggang gabi. Hanggang sa, ang gusto lang pala nilang mangyari, sadyang madelay. Para yung paglilitis ngayon kay Sara Duterte, after ng SONA, ng July, ni PBBM. Ngayon, kung magkaroon sila ng pagtatalo after dito, nung hindi na sila, kasi ang tinatanong pilit ng mga senador, pwede bang litisin niya sa 20 Congress? Kasi nasa 19 Congress po tayo ngayon Sa July, 20 Congress na tayo. Kaya ang tanong, pwede bang litisin yan? Ibig sabihin, hindi na po siya lilitisin ngayon. Kaya Antimano, sabi ni Bato, impeachment cases dismiss. Gusto niya niyang ipa-dismiss. Kaya doon po nagsalita yung pari ngayon, si Father Flavie Villanueva. Siyempre, kahit naman po sa korte o hukuman, magtanong po kayo kung baka sakali, walang korte nagdidismiss ng kaso nang hindi iniiringan. Anong gusto ni Bato? Wala nang hearing, i-dismiss na kagad. Agad-agad. Yun ang gustong mangyari ni Bato. Ano pa sabi ni Bato nung nag-i-speech? Hindi ako abogado, pero guided by ako ng Holy Spirit. Isipin nyo, pati yung Holy Spirit ng Diyos, ginagamit niya. Guided siya ng Holy Spirit ng Diyos. Sa literal lang, umatay po kayo ng hearing. Di ba inabot ng mga hearing kung ilang taon bago nila didismiss o i-acquit o ang isang dinidimanda? Paano mo sasabihin ngayon guided by Holy Spirit itong si Senator Bato? Kaya nasabi po ng pare si Father Flavie na yung 18 senador
18 kasi yung 5 po, hindi sila nakisali sa kanila. Gusto ng 15, antimano hiringan na. At after ng hearing, mag-decide sila kung dapat i-judge si Sara or i-acquit. Yung 5, sila Pimentel, si Gatchalian, yan, hindi sila sumali. Kaya sabi ng pare, itong 18 Judas na ito, ang tinawag sila ng Judas ay mga balasubas. Oh. Tinawag silang balasubas. Nanay, ikaw ano salitang balasubas pwede mong iano? Ako malalim yun eh. Ano pwede mong idugtong sa salitang balasubas? Sagutin mo yung tanong ni Father, ni Pastor. Ano, yung salitang sinabi ni Father kasi yan eh. Ano yung ibang salita? Balasubas. Bastos. Basta-basta. Oh, si Nanay Bastos. Balasubas. Basta-basta na lang. So, sinabi ni Father Flavie Villanueva na yung 18 ay mga balasubas. Judas, sabi niya eh. Akagala mo kagalang-galang sila. Yung pala balasubas sila. Ayan, kumikot sa social media ngayon yan. Kaya kung titignan natin ito kasaysayan ni San Judas o Apostol Judas, ito'y nagtaksil kay Jesus. Isipin niyo po, kasama na niya si Jesus, kumbaga sa literal. Kasama mo ang amo mo, pagkatas pagtataksilan mo ang amo mo. Binenta mo siya ng 3 pirasong pilak. So, kung may Judas sa Biblia, kagaya nitong Judas Iscariote, sila naman ay tinawag na Judas kasi nga, nagtaksil sila sa konstitusyon. Kasi po sinasabi ng konstitusyon, pag merong ini-impeach sa isang taong gobyerno na impeachable, pag sinampa sa Senado, dapat i-impeach mo na kaagad yan. Iiringan mo na. Yung salitang forthwith. Agad-agad. Yan. So, hindi ginawa ng Senado yun. Maraming si Jesus Escudero, mga di mo maintindihan kung napakagaling talaga. Sa dami na, pati yung sumulat ng konstitusyon, ang sabi niya, ako nga sumulat yan eh. Si Associate Justice Ascuna. Ako na nga sumulat yan eh. Tapos gusto mo, yung gusto mo ang tama. Sabi niya kay Cheese. Yan, si Cheese naman, ba't hindi nilagyan ng ganito, ganyan-ganyan. Sabi nga ni Ascuna, maliwanag na nga dyan naghahanap ka pa nagpapalusot ka pa, sabi niya. So, kinumpara siya sa traidor. Tinraidor niya si Jesus, si Judas Iscariote. Itong 12 naman, nagtraidor sa bayan. Kasi pinag-uusapan po yung pera. Lalo na yung 125 million na binigay ni Bongbong kay Sara nung pag-upo nila sa pwesto ng Pangulo at Vice Presidente. At yung pera na yon, kinuha po sa bangko dahil sa committee ng Quadcom at pinakita kung kanino dinala yung pera. At nung nagtuloy-tuloy ang hearing, biglang pinahinto ng Malacanang yung mga sundalong involved. Si Colonel Lachica. Kasi sabi nung staff ni Sara, opo, kinuha ko lang sa bangko yan, pero hindi ko po dinala yan. Ipinasa ko po kay Colonel Lachica. Nangiringan nila si Lachica, biglang tumawag ang Malacanang na ihinto nyo na yan. Baka masira ang bansa natin. Kaya hindi po natin alam ngayon kung saan napunta yung pera ng bayan na yan ang pinagmulan ng impeachment ng Kamara. Kumbaga pala, kung may Judas sa Biblia, may Judas pala sa Senado ayon kay Father
Flavie Villanueva. Pero tayong mga taong bayan po, kasi ako, hindi naman sa naging taxpayer po ako. At the age of 20, nag-employed na ako. So, nagbabayad na ako ng buwis. Kaya sabi ng hearing, sabi ni attorney, kay kongresista, attorney po yun, yung taga Batangas, yan ay pera ng taong bayan. Ibig sabihin, galing po sa mga buwis natin. Ngayon, hindi natin alam kung nasaan yung pera. Ang gusto lang naman sana ng Kongreso, ipahalap kung nasaan yung pera. Dahil ayaw po magsalita ni Sara, kaya nagkaroon ng impeachment para kakasuhan na lang siya. Ang problema, dahil si Chis Escudero, nung gobernador siya ng Bicol at presidente si Duterte, binigyan pala ng magandang project sa Bicol. Kumbaga, tumatanaw siyang utang na loob. Kaya yung ini-impeach si Sara sana, ayun, nagsarswela si Chis Escudero para wag matuloy hanggang nung Friday nga po. Kaya yung pare, si Brother Flavie, sa harap ng mga relatives ng mga napatay sa EJK ni Duterte at ni Bato, ang nasabi niya, 18 senador, mga udas. Akala mo kagalang-galang, yung pala ay balasubas. Kaya tayong mga tao ngayon, individually, nakangangan na lang tayo. Hindi na natin alam, unless ang Diyos ang kikilos para malaman natin kung saan napunta yung pera na sinasabi. Kaya sa Bible, may comparison pala po sila. Kung may traidor sa Bible, meron din po palang traidor sa Senado, sa taong bayan. Salamat, Panginoon Diyos. Sana po magkaroon ng linaw, malaman naman namin mga taong bayan kung saan po dinala yung nasabing halaga. Kasi po, tinatawag nga nilang pera ng taong bayan. Hindi pera ng ninuman sa mga politiko, kundi pera galing sa buwis ng taong bayan. Salamat po, Panginoon. Pagliwanagin mo sana ang mga puso't isip. Una, si Sara, then si Bongbong. Kasi po, medyo tahimik si Bongbong, hindi siya nagsasalita. Kasi po, di namin alam, baka meron din po sa sekretong tinatago. Kaya kahit pagsabihan siya ng pangit, nitong matandang Duterte nung araw sa rally nila sa Maisog, hindi po siya kumikibo. Minumura na siya, hindi pa siya kumikibo. Tulungan mo po ang aming bansa sa ganitong nangyayari sa amin ngayon. Parang nasa crisis po ang bansa namin. Political crisis kung tawagin, Panginoon Diyos. Ito po ang aming kahilingan sa ngalan ni Jesus. Amen. Kayo pong mga nanonood ng video ito, hindi po personalan ito. Gumagamit tayong Biblia at yung mga sinabi ko, lahat yun napanood naman po sa hearing ng 19th Congress ng Quadcom at Tricom ng Kongreso. Ito po. Wala pong personalan yan. God bless us all po. No? Ito po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nandito po tayo sa Barangay 102, Kinananay. Ito po, baka sabihin nyo, wala tayong kasama. O, nay, no? Dahan-dahan lang po para makita natin yung kasama natin. Nasa loob tayo ng tahanan nila. Yo, si nanay. Ito po yung kanyang assistant. Yan. No po. Ay, alam nyo po, nagbuhat ng mamit ko sila.
nagtuloy-tuloy na po yung pagbabahagi ng ebanghelyo sa kanilang tahanan. At salamat naman, hindi po nila tinatanggihan. Ayun po ang mahalaga kasi doon, ano? Kaya nasabi ko sa una kanina, kung pumunta ka simbahan, okay yun. Kung nasa bahay ka, okay yun. Bakit po okay? Isa lang ang nakikita ko diyan, salita ng Diyos. Hindi po magkaiba ha. Salita ng Diyos. Kung nasa simbahan ka, lumasimbahan, salita ng Diyos. Pag nandito ka, salita rin ng Diyos po. Sige po. God bless us all.